try natin on air, imbitahan natin si Mami Feb. Sana sumagot. Tsaka may isang request din kasi na hindi ko mai-ano eh. May isang request eh. Isang mabilisan lang. Tawag. Tut, tut, tut. Walang ring. Dali, walang ring. Mami Pebs? Diyan ka? Ayan, deliver. Ayan, sasagot. Call nga ako. Ayan. Mami Pebs! Hello, good evening. Sorry, napatawag ako sa iyo ng this oras. Kasi ikaw yung topic ko. Ngayon. Hindi, dito ay pinapahanting ka, pinapahanap ka na ni Singson. Hindi pa, pero imbitahan kita bukas kung okay lang sa'yo. Ng, ay, madami interview. Hindi, okay lang kung hindi. Oo, andali. Okay lang bang i-speaker ko para marinig nila? Okay. O kaya i-send ko sa iyo yung link na lang ngayon. Kung hindi ka busy, kasi gabi na, alam ko din eh. Baka busy ka. Baka patulog ka na. Okay. O, saglit lang. Ayan. Sige. Nilabas mo na yung... watch nyo po yung content ko sa TikTok. Yung part 1, part 2, part 3. Kasi nung dumating na sa akin yung death threat na pinapatrabaho na ako ng Sara Army. Wow. Na-trace na kasi nila kung nasan ako. Hindi ko na lang po sasabihin sa inyo kung nasan ako ha. Oo. Na-trace na po nila. Ngayon, yung nagbibigay sa akin ng info, sinabi sa akin na umalis ka na dyan. Kasi na-trace na nila kung nasan ka. Dahil ka linilig mo at nagugulat sila kung paano mo nalalaman yung operation nila. Grabe. Hindi ko na sasabihin kung paano ko rin nalalaman. So ginawa ko, bago pa ako mapatay, booking ko na. Oo nga. Kung ano yung totoong plataforma gagawin nila kay PBBM. Pero mag-ingat ka. Ayun yung napanood namin. Yun yung nakita ko na... Pero hindi si Chavit yun may gawa nun. Iba si pa yan. Chavit ang may hawak ng revolusyon. Nasa kanya yung funds. Siya yung nagbabayad sa mga generals, ay retired militaries, mga generals, siya ang nagbabayad. Dahil naiimbestigahan siya. Hindi. Teka muna, kikwento ko ha. Sige. Nung October 11, yung mga retired generals na yan, nag-meeting, pinatawag yan ni Pulong sa Waterfront Davao. Wow. Kompleto ka. Binigyan sila ng 300K lahat. 70 militaries. Wow. Bumiyahe sila ng madaling araw, lumapag sila, lahat yun kumpleto, dinitalye ko yun. Ngayon, para malaman mo kasi kung sino yung mga generals, ang suot nila, pag lumalabas sila, nakapang-marshal sila na black t-shirts. Okay. Pang-marshal, tas black din ang pantalo, tas naka-ID sila ng marshal para hindi mabuking. Tas naka-sombrero. Kumbaga parang ano lang, yung nagpapatahimik lang o kumbaga... hindi. Yung talaga mga leader, yan sila cozy, yan lumalabas yan. Pero marami sila. Hindi lumalabas lahat na yun. Tapos, yung mga binayaran lalabas dyan. Binayaran sila ng 300,000 para lumabas. 300K. Wow. O 300,000 pesos, oo. Hindi. Bayad, usapan na to. Usapan na yan. Mami Pebs, per head. Per head. Wow! Talaga namang mapapasama ka, ano? Nila na walang pera ang Duterte. No. Talaga, kaya pala talaga mapapasama. Ito ang katotohanan na. Nung kung bakit wala sila nung lindol, na timing na wala sila, lahat sila, buong pamilya ng Duterte nasa daig. Dahil nung time na yun ilalabas, kung maaaprobahan ng interim release ni
Duterte. Mhm. Oo, oo. Nagkataon. Kaya medyo nasira sila ng konti kasi Bibindol sa Davao ni isang Duterte, wala. Oo, abangan mo nga naman yung ano, kung Siyempre, di maaprubahan. Oo, ba? oo, Di kapamilya ba, mo yun. pumasok pa ako sa page ng OBP, tinatanong ko si Sara, nagalit pa sa akin yung mga tao, talagang binash nila ako. Sabi, bakit ka nagtatanong? Ipapaalam ko lang sana na may lindol sa lugar niya, bakit wala siya? Ayaw nila ng gano'n na natatanong eh. Oh. Tapos binlock ako. Tapos ganun din ang ginawa ko kay Baste. Tapos ganun din ang ginawa ko kay Pulong, kay Kitty, lahat. Tinanong ko sila para malaman ko kung wala sila. And may nag-inform na sa akin na wala sila. Mhm. Hindi nila kasi sinabi na yung araw na yon ang labas ng interim release kung approve o hindi. Oo, oo. Eh, siyempre bilang kapamilya, lahat 'yan mag-aabang talagang pupunta So do'n, ang oo. nangyari, kilala mo naman ang DDS. Oo. Ang inutos nila, tirahin pa si BBM na kung kaya ba ni BBM pumunta ng Davao. Eh, nakapunta. Diversionary tactic. Yung mga, alam mo naman, yung mga DDS, di Oo, ba? Lalo opo, na ang opo. Davao. Di ba? Eh, paano yan nakapunta? Oo nga. Eh, ang nagsalita, Operado Ilong, pinost ko. O paano yan nakapunta, patatanggal mo ilong mo kasi yan ang usapan natin. Eh, wala, tahimik na. Tapos, tayo na. Hanggang sa hindi pa rin umuwi si Baste. Hindi pa rin umuwi si Pulong. Mhm. Alam mo kung bakit? Bakit, mami? Ang habili. Eto ha, makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka live speaker tapos nakatapat sa mic Oo. ko. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello. Pati buong pamilya. Hello. I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Mhm. Oo, nakita ko 'yun, nabasa ko 'yun. Yun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita 'yun. Inano ko na yan alam mo kaya hindi ako ngayon sa Facebook ko. Oo. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw 'yan, mami? Oo, akin yun. Okay, Gumawa okay. ako ng bago, yung 4 na. Okay, Yung okay. 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hangga't hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Oo. So, in-inform ko ang sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup, ayun, ang gulo lahat, nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig nyo lahat. Linabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Oo. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Pati si Roque, uwi. Absuelto lahat, yun ang plano. Eh, hindi nagtagumpay. Kasi, hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message.
Detalyado lahat sinabi niya, lahat detalyado. Kaya- Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka ba? Bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pebs? Ganyan. Hindi na lang ako nagsalita. Kaya Tapos noon, ikaw hinahunting ngayon. oo, nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Oo. Na merong army si Sara. Matagal ko nang pinupost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Oh. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Chis Escudero pag Wow! magkausap sila. So alam din ni Chis, Sorsogon eh. alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagpondo nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos upo si Sara, absuelto lahat. Grabe. Grabe. Nagugulat Kaya ako. ang daming Opo. alam mo yan, binatikos ko si Marcos, 2 years mahigit. Hindi tayo nag-uusap. Maisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. 'Di ba? Tahimik lang kami. Maisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday group. Alam ko yan. Nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Tapos ito, yung kay Kiko Diba? Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si SILG John Vic Rimulya. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat ng restaurant. Na-inform ko na si Sec John Vic, paalis na po siya. Hindi po siya tumuloy dyan sa gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang pulis sa loob ng Forbes. 200 plus na pulis. Iba pa yung nasa labas. Grabe. Kaya binaktuyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ng Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Na-trace ka na nila. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Pebs? Wala. Wala. No. Ingat ka, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct. Meron kasi ako mga bagay na hindi pwedeng sabihin. And, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is gusto kang ipapatay? Oo. Kasi ang alam niya, nasa Pinas ako. Okay. So, ano yun? Nakatanggap ka din? Nilabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Gusto ko lang sabihin na sa sa social media. Kaso nga lang, merong mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Naintindihan ko. Pero, Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papuntahin mo sila sa sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Etong ingatan lang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pampagulo. Yung people's power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam. Kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan. Lilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate
At super ano sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng Intel ko, lahat pati mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Talagang kailangan Ilalabas ko yun, ingat. lahat ng binigay ng Intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nilang totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, ano? Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ano ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nyaya. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko po linalahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, ano yung ubusan ng lahi. Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Oo. Pero yun yung pinagmumulan nila. yun ang yun talaga. Oo. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumba lang nila si PBBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Kulong. Digong. Mm-hmm. Ayun. Grabe. Shock ako. Sila nakademonyo. Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Peps. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Yung 4 na, Apo, upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may intel ko sa akin, no? Ayan. Nagme-message. Wait lang, anak, ha? Sige po, Mami Peps. Baka importante kasi ito, eh. Sige. Wala na ako salamat. Salamat. Pasensya na at panoorin mo yung ano ko nasa doon na, nasa 4 na in-upload ko lahat doon. Bigla akong tumawag ng gabi. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye. Grabe. Sabi ko, magbablog ako ngayon. 1 oras. Eksakto na. Kaya lang, wala na ako nasabi. Mga bossing, Chipa mo, sir, doon siya naghahanap po kung saan yung TikTok ni Mami Pebs Talakera. Alam ko is, andali nga para sigurado. Hanapin nyo lang yun doon. Kasi ano naman yun eh. Nakapost naman yun. Saglit lang. Hanapin ko para malink ko kayo. Pebbles. Hindi ba itong Pebbles Chururut na to? Ito. May mga part 1 Ito yata. Ayan. Pebbles Chururut. Saglit lang. Baka may iba pa kasi. Pebbles Talakera. May iba pa nga. Hindi, pero ang lumalabas yung Pebbles Chururut, mga bossing. Yun, puro yun. No? At syempre, baka yan mamaya ang aming topic doon po sa Birahan Channel, mga kababayan. Kung hindi nyo pa ho alam o hindi pa ho kayo nakasubscribe doon sa Birahan Channel, mamaya pong 12:00, kasama po natin si Boss Mike Cervera. Mga kababayan, ito yung ating link, nandyan po sa itaas. Click nyo lang po yan. Nandyan, yung link, nandyan po sa itaas. Nakapin po sa taas ng ito pong live natin. Click nyo lang po yan para rekta na po kayo na dadalhin sa Birahan Channel. Yung nakikita nyo na Jordan G, ayan yung may puting link. Yan po ang link ng Birahan Channel. Ako yung magpapaalam na, kita-kita tayo mamaya 12:00 in punto, Birahan Channel, mga boss Chipa mo, sir. No? At tatalakayin pa natin yan na mas mahaba.